Buksan po natin ang ating mga dalang Biblia sa Roma chapter 5, verses 1 to 5 para sa ating pagpapatuloy sa maikling serye natin sa Romans para sa ating short devotion, para sa ating prayer. Romans chapter 5, basahin po natin muli verses 1 to 5. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya'y nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian, tribulations, sufferings, sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ay nagbubunga ng pagpapatibay, maturity, testedness. At ang pagpapatibay ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa, ang hope na meron tayo sa ating Panginoong Yesus. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Pinag-aaralan po natin ang mga blessings ng kaligtasan na ating natanggap mula sa ating Panginoong Yesus sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa Kanya. Nakita po natin noong nakaraang linggo ang tatlong blessings ng kaligtasan, ang kapayapaan natin sa Diyos. Pangalawa, ang access na meron tayo sa trono ng biyaya ng Diyos, na ini-exercise natin ito kapag tayo ay nagpipray. At ang pag-asa na sa susunod na glory ay magiging kamukha tayo ng ating Panginoong Yesus. Makikita natin ang ating Panginoong Yesus at magiging kamukha natin siya. Ang susunod na pagpapala ng kaligtasan na ito po ay available sa lahat ng mga mananampalataya ay ang rejoicing sa panahon po ng tribulation, sa panahon po ng sufferings. Ang ganitong pagpapala ay unique lamang para sa mga mananampalataya. Dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Yesus sa cross na inabsorb niya ang lahat ng poot ng Diyos para sa ating mga kasalanan, ang ibig sabihin, kahit ang ating mga sufferings, ang ating mga paghihirap, ay galing po sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya naman, sinasabi ng Bible sa Gawa, chapter 14, verse 21, ang daan patungo sa glory ay ang daan po ng maraming tribulation, maraming paghihirap. Bago natin marating ang glory, kailangan muna tayong dumaan sa maraming paghihirap, sa maraming tribulations. Dahil yon ang pattern na nakita natin sa ating Panginoong Yesus. Bago ang glory ay sufferings at death muna. At kasalukuyan, ang isang blessing ng sufferings sa atin ay tayo po ay nagmamature sa ating pananampalataya. Kaya naman, hindi tayo nag-enjoy sa ating mga sufferings. Pero kapag alam natin at persuaded tayo deep within na merong divine purpose ang Panginoon sa ating mga sufferings, at ito ay ang gawin tayo, isip tayo sa wangis ng ating Panginoong Yesus. At ito pa, ang isa pang ginagawa ng suffering sa atin, ini-increase niya ang ating joy.
ini-increase niya ang appreciation natin sa mga gospel blessings. Kaya ang bunga nito ay maturity. So mali ang kaisipan na ang mga paghihirap ay nagdudulot ng kalungkutan sa atin, nagdudulot ng kasiraan sa atin. Mali po yun. Actually, pwede nating maranasan yon kung hindi tayo nakatingin sa krus ng ating Panginoong Yesus. So, ang isang makikita po natin, titignan natin na mabilis ang sinasabi ni Apostol Pablo patungkol sa sufferings. Ang isang makikita natin, hindi po automatic na magbe-benefit tayo sa ating mga paghihirap. Kailangan muna nating tumingin sa krus. At sa pamamagitan ng pag-ibig ng ating Panginoong Yesus sa krus, makita natin ng tama at maranasan natin ng tama ang mga sufferings na ating pagdadaanan o pinagdadaanan kasalukuyan. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang mga kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis sa verse 3, endurance. So ang ibig sabihin, papaano po tayo mag-grow sa ating pagtitiis, sa ating endurance, sa ating perseverance kung hindi tayo mabigatan? So importante na makita natin ang isang dulot ng suffering sa atin ay mabibigatan tayo sa ating buhay pananampalataya. At habang tayo ay nabibigatan, tayo po ay natitrain na kahit na tayo ay nabibigatan, ay nagpapatuloy tayo. So ang ating pananampalataya ngayon ay lumalakas. Ang isang importanteng dapat nating gawin kapag tayo ay nakakaranas ng paghihirap o anumang klaseng paghihirap, importante po ang self-examination. Importante po ang self-examination at devotion sa Word of God. Ito po ang isang normal na tendency natin. Kapag tayo ay nakakaranas ng paghihirap, dahil merong pain, ang focus natin ay ang pain na ating nararanasan. At alam niyo po ba, kung hindi natin baguhin ang ating ginagawa, dahil ang focus natin ay ang pain, ang ating sarili, mas lalo tayong magiging worse. Imbes na maging blessing sa atin ang suffering, mas lalo tayong ngayong nagiging worse. Kasi ang focus natin ay ang ating sarili. Kaya nga hindi automatic ang blessing ng suffering. So importante ang self-examination. Kapag tayo ay nakakaranas ng paghihirap, nare-realize natin marami sa ating ginagawa, marami sa ating inaasam, hindi naman pala importante at hindi natin kailangan. Kasi hindi nakakatulong sa suffering na ating pinagdadaanan. So ang suffering ngayon, binibigyan tayo ng wisdom. Ano ba yung mga bagay na importante? Ano ba yung mga bagay na nagmamatter sa harapan ng Panginoon? Ano ba yung mga bagay na magpapatuloy sa eternity? Ano ba yung mga bagay na nagbibigay ng comfort ngayon sa atin sa panahon na tayo ay naghihirap? Hindi ba yung mga bagay na spiritual? Hindi ba ang Panginoon? So, magsimula tayo ngayong ayusin ang ating mga priorities sa buhay. Magsimula nating makita ano ba yung mga ginagawa natin na hindi naman kailangan at hindi naman importante at napapabayaan natin madalas ang ating relationship sa Panginoon. At kapag makita natin, tumingin tayo sa cross, sa ating daily devotion, na ang Panginoong Yesus, Diyos na nagkatawang tao, perfecto, hindi nagkasala, pero nakaranas ng eternal suffering sa cross, alang-alang sa akin na isang makasalanan. Ang ibig sabihin, ang aking paghihirap, kaunti lang, hindi naman ganun kabigat, kumpara sa pinagdaanan ng Panginoong Yesus. Kapag nakatingin tayo sa cross, maalis ang self-pity. Yung awa natin sa ating sarili. At kapag tayo ay nagpatuloy, ang sabi ni Apostol Pablo, ang pagtitiis naman ay magbubunga ng pagpapatibay, ng maturity, ng testedness. Ang ibig sabihin,
Ang ibig sabihin po, ang isang ginagawa po ng suffering, dahil tayo ay nakatingin sa krus ng ating Panginoong Yesus, merong self-examination na ginagawa sa ating sarili, nagmamature ang ating pananampalataya. Lumalakas ang ating pananampalataya. Pwede nating hiyambing ito sa weight lifting, yung pagbubuhat. Hindi ba, kung una kang magbubuhat, buhatin mo ang 10 kilos, mabigat yan. Parang ayaw mo na kasi mabigat. Pero importante, at ito ang palagi sasabihin sa iyo ng mga nag-gym, kailangan mong tiisin. Kailangan mong buhatin. Kasi kapag nagbubuhat ka at nahirapan ka, ang ibig sabihin, lumalakas ang muscles mo. Pansamantala, nahirapan ka. Pero pagkatapos mong buhating yan ng paulit-ulit, nagpapatuloy ka, pagkalipas ng 3 araw, 4 na araw, ang 10 kilo ngayon sa iyo, magaan na lang. Kasi tiniis mo yung pain. Binuhat mo. So, importante yung pagtitiis, importante yung pagpapatuloy. Sa panahon na nakakaranas tayo ng pain, ang isang ginagawa natin na hindi dapat natin gawin, tumatalikod tayo sa suffering. At madalas, hindi ba, kinokompromiso natin ang ating pananampalataya, maalis lamang ang paghihirap. Kapag dumadaan tayo sa pagsubok, ano ang unang ginagawa natin? Hindi tayo nag-a-attend ng church. Ini-stop natin ang ating daily devotion sa word and prayer. Kung meron tayong ministry, i-stop din natin. Kasi nga, naghihirap nga tayo eh. Pero ang tamang gawin, ganito. Kapag naghihirap tayo, importante na alam nating nasa pagsubok tayo. Importante na tiisin natin at magpatuloy tayo sa anumang ginagawa nating mabuti para sa Panginoon. Tiisin natin ang pain, tama. Kapag merong pain, mababawasan ang ating pwedeng gawin para sa Panginoon. Pero hindi ibig sabihin, wala na tayong pwedeng gawin. At the more na dapat nating dagdagan ang time natin sa Word and prayer. Importante na magpatuloy, tiisin natin kung papaanong ang pagbubuhat, kung titiisin mo, iyan, magdudulo yan ng strength sa iyong muscles. Lalakas ka physically. Ganon din ang mga paghihirap. Kung tiisin natin at magpatuloy tayo sa mga pwede nating gawin para sa Panginoon at para sa ating kapwa, tiisin mo lang, pagkatapos niyan, makikita mo, merong kakaiba sa iyo. Next time na pagdaanan mo ang the same problem, sisiyo na lang sa iyo. Kasi nag-mature tayo. Kasi nag-grow yung spiritual muscles natin. Bakit hindi tayo nag-grow sa ating mga sufferings? Kasi tinatalikuran natin, kasi ayaw natin ang pain. Panghuli, makikita natin, ang maturity naman, kapag nakikita natin na lumalakas ang pananampalataya natin, nagdudulot yan ng hope. Ang ibig sabihin, nagiging sigurado tayo na tayo ay Kristiyano. Kapag namatay tayo ay pupunta sa langit. At merong mga pagpapalang naghihintay sa atin sa langit na magiging kamukha natin ang Panginoong Yesus, makakasama natin sa pangwalang hanggan ang Diyos, bibigyan niya tayo ng glorified body, at ang ating joy at strength magmumula sa ating pag-asa. Ito po ang isang epekto sa atin ng suffering. At dito natin makikita, ang suffering, kung tutugon lang tayo ng tama, imbes na ilayo niya tayo sa Panginoon, ang gagawin ng suffering, mas lalo niya tayong ilalapit sa Diyos. Ito dapat ang tamang maging bunga sa atin. Bakit? Ang tanong sa atin, bakit kapag naghihirap tayo, nagsasuffer tayo, imbes na lumapit ako sa Panginoon, bakit parang nararamdaman ko malayo siya? Bakit parang nararamdaman ko hindi ako mahal ng Panginoon? Good question. Alam niyo po ba, ang time of suffering, ito yung time na pinapakita ng Panginoon sa atin. Ano ba ang totoong pinaniniwalaan natin? Tinanggap ba tayo ng Diyos dahil
sa Panginoong Yesus o dahil sa ating performance? Sa panahon ng suffering, lalabas ang tunay na paniniwala natin. Kung ang paniniwala natin deep within na tayo ay nakatayo, tayo ay tinanggap ng Diyos dahil tayo ay masipag sa ministry, dahil meron tayong mabubuting ginawa, the moment na dumating ang suffering, mawawasak ka, siguradong tatalikod ka sa Panginoon. Bakit? Kasi nawala na ang basis ng pagtanggap ng Diyos sa iyo. Wala ka nang pwedeng ipagmalaki. Kaya magiging kasiraan sa iyo ngayon ang suffering. Kaya importante ang self-examination. Pero kung ang basis ng pagtanggap ng Diyos sa iyo ay ang Panginoong Yesus, ang kanyang perfect na buhay at perfectong kamatayan sa cross, at ito ang pundasyon ng iyong buhay, the moment na mag-suffer tayo, mas lalo niya tayong ilalapit sa ating Panginoon. Kaya nga ang goal ng suffering ay maging intense, maging intimate ang relationship natin sa Panginoon. At yan ang magbibigay ng growth sa atin. At sinabi natin kanina, hindi po automatic. Napag-aralan na natin, kung gusto nating isimplify ang ating buhay pananampalataya, ang spiritual maturity, ganito lang kasimple. Maranasan natin ng totoo sa ating puso ang pag-ibig ni Kristo para sa atin na makasalanan. Paano natin nararanasan yan? Sa pamamagitan ba ng ministry lamang? Hindi. Sa pamamagitan ng ating consistency sa devotion natin sa word and prayer at consistency sa ating obedience. Ang ating obedience ay bunga lang ng ating devotion sa Panginoon. Bunga lamang ng daily prayer natin sa Panginoon. Bunga lamang ng devotion natin sa pag-ibig ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. So ang sinasabi sa atin, kung gusto nating mag-grow, napakasimple lamang, maging consistent tayo sa ating daily devotion, sa word and prayer. At maging consistent tayo sa pagpatay sa mga kasalanan sa ating buhay at sundin ang kalooban ng Panginoon. Ang sinasabi ni Apostol Pablo dito, kapag ginagawa natin yun na regular, ang ibig sabihin, ang Panginoong Yesus na ang mabubuhay sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So kung ang Panginoong Yesus ang nagkokontrol at nabubuhay sa akin, lahat ng ginagawa ko ngayon mayroong power. Lahat ng ginagawa ko ngayon acceptable sa Diyos. Merong joy, merong quality ang aking buhay. Kasi nga, ang Panginoong Yesus sa pamamagitan ng Holy Spirit ang nabubuhay sa akin sa pamamagitan ng pananampalataya. At doon mo makita yung maturity na Christ-likeness na yun naman ang tunay na spiritual growth na sinasabi ng Bible. So, hindi po automatic ang blessing ng suffering sa atin. Hindi po automatic na magre-rejoice tayo. Hindi po automatic na magiging kamukha tayo ng ating Panginoong Yesus. Hindi po. Nagre-require ng self-examination. Tingnan natin, examine natin ang ating puso. Totoo bang pinaniniwalaan natin ang Panginoong Yesus na siya lamang ang ating tagapagligtas at pag-asa? Nagre-require ng humility. Makita natin ang ating mga kasalanan at immortify natin ang mga ito. Nagre-require ng consistency na palagi tayong nakatingin sa cross kung saan makikita natin ng malinaw ang pag-ibig ng Diyos. Nagre-require ng hard work yan sa ating daily devotion. Hindi lang basta yung sasabihin mo at pag-pray mo, hindi. Nagre-require ng meditation, ng hard work para maramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyong puso. At yan ang magbibigay ng kapangyarihan sa ating buhay kasama ang ating obedience sa mga kautusan ng Panginoon. Yan ang isang blessing ng kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mga salita na nagpapalinaw sa aming mga puso't isipan, Panginoon.
sa aming ignorance, Panginoon, sa mga bagay na espiritual, tuwing kami ay nagsasuffer, nahihirapan, imbes na kami mag-grow, mas lalo kaming nagiging worse, Panginoon. Mas lalo kaming lumalayo sa iyo dahil hindi namin alam kung paano tumugon sa panahon ng paghihirap. Ikaw ang mag-convince sa amin, sa bawat isa sa amin, na kailangan namin, Panginoon, na maranasan ka namin araw-araw. Sa maraming nakikita namin pangangailangan sa aming mga buhay, ang tunay na kailangan namin ay ikaw, Panginoon. Ang maranasan ka namin, makilala ka namin, Panginoon. Bumuhos ang iyong pag-ibig sa aming mga puso upang malunasan, Panginoon, ang maraming insecurities, upang malunasan ang maraming sugat na dulot ng kasalanan, Panginoon, upang magkaroon kami ng power na mahalin ka namin at mahalin ang aming kapwa. Magkaroon kami ng power, Panginoon, na sundin ang iyong mga kautusan. Maging useful at magbigay ng glory sa iyong pangalan. Tulungan mo po kami na ito ay binibigay mo tuwing kami ay lumalapit sa iyo araw-araw sa aming daily devotion sa iyong mga salita. Sa aming paglapit sa iyo sa panalangin, Panginoon, hindi man kami marunong mag-pray, Panginoon, imposible. Kaya naman, kailangan namin ang tulong ng iyong Holy Spirit. Ikaw ang mag-convict, magturo sa amin, paano namin gawin ang tama ang aming daily devotion at ang prayer, Panginoon, ang fellowship namin sa iyo sa panalangin. Ikaw ang magturo sa amin. At ikaw rin ang magbigay linaw sa mga kasalanan na nagpapatuloy sa aming mga puso na hindi namin nakikita upang i-mortify namin, Panginoon, at sa pamamagitan ng pagtingin namin sa krus ng aming Panginoong Yesus, magkaroon kami ng power na hindi lamang patayin ang kasalanan, kundi gawin kung ano ang tama na inuutos mo, Panginoon. Iparanas mo po sa church na ito ang totoong maturity, ang Christ-likeness na nagmumula sa aming devotion sa iyong word and prayer, sa aming obedience sa iyong mga salita. Iparanas mo po ang mataas na level ng maturity sa iyong church, Panginoon. Ito ang tunay na kailangan namin na magbibigay ng kasiyahan sa aming mga puso, sa aming mga buhay. At ikaw lamang ang makapagbibigay nito sa amin. At tulungan mo po kaming mag-celebrate, mag-rejoice ngayong umaga sa kaligtasang nakamit ng aming Panginoong Yesus para sa amin na makasalanan. Tulungan mo po kami sa aming pagbabasa ng iyong banal na salita, sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita, sa aming paglapit sa iyo sa panalangin, sa aming fellowship, Panginoon. Ang lahat ay maisentro sa pag-ibig na ipinakita mo sa krus ng aming Panginoong Yesus. Maisentro sa iyong mga katangian at mag-worship, Panginoon. Udyukan mo ang aming mga puso na mag-worship, magpasalamat, maging grateful sa kaligtasan na ibinigay mo para sa amin na makasalanan. Ang tanging makakagawa lamang nito, Panginoon, ay ang iyong Holy Spirit. Kaya fully dependent kami sa iyong banal na Espiritu. Maging gracious ka na i-sustain mo po ang pagpapahayag ng mabuting balita ng iyong iglesia. Salamat sa mga men na ginagamit mo na nagpapatuloy, Panginoon, sa kabila ng maraming limitations na meron sila, Panginoon. Binibigyan mo po sila ng kalakasan, ng joy, ng strength na magpatuloy na paglingkuran ka, i-preach ang iyong mabuting balita. At nagtitiwala kami, Panginoon, na sa iyong tamang oras at kaparaanan ay magliligtas ka at i-expand mo, i-grow mo ang iyong iglesia, i-grow mo ang iyong kingdom. Ang lahat ng ito ay dinadalangin po namin para sa luwalhati lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.